Sa kabila ng kasikatan, karangyaan at masayang imahe sa showbiz, may mga celebrity family na dumaan sa mabibigat na pagsubok dahil sa pambihira at kakaibang kondisyon ng kanilang mga anak. Kilalanin ang mga anak ng celebrities na may rare medical conditions. Mga anak na naging simbolo ng tapang, pagmamahal at inspirasyon sa kabila ng mga hamong dala ng kanilang karamdaman. The Philippine Showbiz List presents mga anak ng celebrities na may kakaibang mga karamdaman. Ina Asistio. Si Ina Asistio, na anak ni Nadia Montenegro, ay na-diagnose na may volvulus. Isang rare medical condition kung saan ang bahagi ng small o large intestine ay abnormal na umiikot o napipilipit. Noong November 2019, isinugod si Ina sa ospital at sumailalim sa agarang open surgery upang mano-manong maayos ang kanyang intestine. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon, dumaan siya sa masusing pagpapagaling sa pamamagitan ng istriktong pag-aalaga, pagpapahinga, at unti-unting pagbabalik sa tamang nutrisyon hanggang sa siya ay tuluyang makarecover. Beatrice Ann. Ang anak ni Andrea del Rosario na si Beatrice Ann ay ipinanganak na mayroong jejunal atresia, isang rare congenital disease kung saan may kumpletong bara sa bahagi ng kanyang small intestine. Dahil sa seryosong karamdamang ito, hindi nadadaanang mabuti ng pagkain o gatas ang tiyan ng sanggol kaya kinailangan niya agad sumailalim sa isang sensitibong operasyon noon. Sa mga naging interview kay Andrea, inamin niyang hinarap niya ang matinding emosyonal na laban kung saan nagawa pa niyang sisihin ang sarili at isiping na karma siya habang nakikipaglaban sa buhay ang kanyang anak na nasa kritikal na kalagayan. Sa kabila ng matinding pagsubok, naging matagumpay ang unang operasyon ni Bea at lumaki siyang isang masayahing bata. Gayunpaman, muling hinarap ng mag-ina ang isang matinding pagsubok noong 2024 nang biglang dinala sa ospital si Bea dahil sa pelvic inflammatory disease. Agad naman itong naagapan ng mga doktor at sumailalim siya sa isa pang matagumpay na operasyon. Zoe Taberna. Si Zoe Taberna, ang panganay na anak ni Anthony Catunying Taberna, ay na-diagnose noong 2019 na may acute lymphoblastic leukemia o ALL. Ang itinuturing na rare phenomenon sa kanyang medical history ay nang kanyang ALL ay magbago at maging acute myeloid leukemia o AML noong 2021. Ayon sa kanyang mga doktor sa Pilipinas, ang ganitong uri ng transformasyon ng cancer sa dugo ay napakabihira at pangalawang kaso pa lamang na naitatala sa buong bansa. Lumipad ang pamilya patungong Singapore kung saan sumailalim si Zoe sa isang masusing bone marrow transplant gamit ang mga cells mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Helga na nagsilbing donor. Matapos ang 167 days ng chemotherapy at operasyon, matagumpay na idineklarang cancer-free si Zoe. Janella Forbes. Ang anak ng dating child star na si BJ Tolitz Forbes na si Janella Forbes ay nakikipaglaban sa isang malubhang seizure disorder at mga komplikasyon mula sa stroke sa murang edad. Nagsimula ang kanyang kondisyon noong siya ay 1 taong gulang pa lamang, kung saan nakaranas siya ng pabalik-balik at matagal na atake ng seizure na naging sanhi ng kakulangan ng oxygen sa utak at humantong sa stroke. Dahil sa tinamong brain damage, naapektuhan ang kakayahan ni Janella na makapagsalita at makalakad ng normal habang patuloy pa ring inaalam ng mga doktor ang eksaktong sanhi ng mga atake. Kim Atienza. Si Kim Atienza, na anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza, na nakilala bilang host ng seryeng drama anthology na Maynila, ay hayagang nagbahagi ng kanyang paggaling mula sa 2 magkaibang autoimmune condition. Ang una rito ay ang Hashimoto's hypothyroidism. Bago pa man siya atakihin ng stroke noong 2010, nakaranas si Kuya Kim ng matinding pamamaga ng mukha at pagmamanas ng katawan dahil sa kondisyong ito, kung saan ang sariling immune system ay inaatake ang thyroid gland na nagiging sanhi ng pagbagal ng metabolism. Noong 2013, sa gitna ng kanyang pagiging aktibo bilang isang triathlete, muling nasubok ang kalusugan ni Kuya Kim na siya ay biktimahin ng Guillain-Barré syndrome. Ayon kay Kuya Kim, isa itong napakabihirang karamdaman na tinatayang nakaaapekto lamang sa isa sa bawat 200,000 katao. Hanggang ngayon, hindi pa matukoy ang dahilan kung bakit ito nangyayari at maaari itong magdulot ng ganap na pagkaparelisa ng katawan. Sab Magalona. Si Sab Magalona ay anak ng yumaong Pinoy rap icon na si Francis Magalona. Noong December 2023,
Na-diagnose si Sab Meckel's diverticulum, isang rare congenital condition kung saan may small pouch sa wall ng small intestine. Naisa na ni Sab ng tahimik at nakaka-relax na bakasyon noon sa Boracay. Ngunit nauwi ito sa isang nakakatakot na karanasan matapos siyang mawalan ng malay at magsuka habang nasa hotel. Ibinahagi ni Sab na kinailangan pa niyang gumamit ng wheelchair matapos mahirapang kumilos dahil sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa hotel. Matapos ang mahabang pahinga, nagpunta siya sa banyo ngunit bigla siyang nagsuka at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, nadatnan siya ng kanyang asawang si Jim Bacaro na humihingi ng tulong habang buhat siya palabas ng hotel. Dinala si Sab sa Asia Pacific Medical Center kung saan ilang araw siyang nanatili sa intensive care unit at sumailalim sa blood transfusion. Ayon sa ulat, may kaugnayan ito sa Meckel's diverticulum, isang bihirang kondisyon na kadalasang walang sintomas at nadidiskubre lamang sa mga check-ups. AJ Rodriguez. Ang anak ni Ruby Rodriguez na si Don AJ Rodriguez ay na-diagnose na may henoch-Schönlein purpura. Ito ay isang rare autoimmune disease na nagiging sanhi ng pamamaga at pagdurugo ng small blood vessels sa balat, joints, intestine at mga kidneys. Ayon kay Ruby, kabilang ang kanyang anak sa rare na 1% ng mga kaso kung saan nagiging talamak ang sakit. Dahil sa mga paulit-ulit na pag-atake, naaapektuhan ang mga kidneys ni AJ at siya ay na-diagnose na may stage 2 nephritis matapos sumailalim sa isang biopsy. Bukod dito, ibinahagi rin ni Ruby na si AJ ay isang special child na may learning at intellectual disabilities tulad ng attention deficit, hyperactivity disorder at dyslexia. Dahil sa napakamahal na gastusin sa pagpapagamot sa Pilipinas, nagdesisyon si Ruby noong May 2021 na iwan ang kanyang television career upang permanenteng manirahan sa Los Angeles, California. Ang pangunahing layunin ng kanyang paglipat ay upang maibigay kay AJ ang mas advanced at abot kayang medical care sa Amerika gamit ang kanilang medical insurance bilang mga US citizens. Maddie Albert. Ang anak na babae ni Nikki Hill na si Maddie Albert ay na-diagnose na may bihirang sakit na tinatawag na Kawasaki disease noong April 2025. Ayon sa emosyonal na pagbabahagi ni Nikki sa kanyang social media, ito ang itinuturing nilang pinakamahirap na pagsubok bilang mga magulang dahil sa tindi ng medikal na pagsusuri at gamot na kinailangang isagawa sa bata. Ang Kawasaki disease ay isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa mga walls ng blood vessels sa buong katawan, partikular na ang mga coronary artery na nagdadala ng dugo sa puso. Sa kabutihang palad, matapos sumailalim sa mga serya ng gamot sa ospital, ay ligtas na nakauwi si Maddie at patuloy na nagpapagaling sa gabay ng kanilang pamilya at mga doktor. Sherry Hill. Pumanaw ang La Primera Contra Vida na si Sherry Hill noong August 2022 sa edad na 59 matapos ang kanyang pakikipaglaban sa isang rare form of endometrial cancer. Si Sherry ay anak ng mga veteran actors sa showbiz na sina Eddie Mesa at Rosemary Hill. Noong 2021, matapos lumipat sa New York City upang makasama ang kanyang pamilya, na-diagnose siya na may cancer sa matres. Sumailalim siya sa mga medikal na gamutan, ngunit pinili niyang panatilihing pribado ang kanyang karamdaman mula sa publiko. Ayon sa pahayag ng kanyang mga anak, tahimik at payapang pumanaw si Sherry. Seth Garcia. Ang panganay na anak ni Wendy Valdez na si Emmanuel Seth Garcia ay ipinanganak na may spina bifida, isang uri ng neural tube defect kung saan ang spine at spinal cord ng sanggol ay hindi ganap na nabuo noong siya ay nasa sinapupunan pa lamang. Bukod sa kondisyong ito, naitala rin na si Seth ay nakararanas ng mild hydrocephalus, hindi pantay na posisyon ng buto sa hips at mahinang immune system. Ngayong May 2026, humingi ng panalangin si Wendy para kay Seth matapos itong sumailalim sa isang major surgery kaugnay ng kanyang karamdaman. Bagamat naging matagumpay ang operasyon, inamin ni Wendy na ang panahon ng recovery ang isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na emosyonal na karanasan nila bilang mag-ina. Sa isang taus-pusong Instagram post, ibinahagi ni Wendy ang isang nakapanlulumang sandali kung saan naantig siya nang marinig ang matinding pangamba ng kanyang anak tungkol sa kanyang paggaling. Ayon sa kanya, labis siyang naapektuhan sa mga salitang yun, ngunit pinili niyang magpakatatag sa harap ni Seth.
Sa pagbuti ng kalagayan ni Seth, buong pasasalamat na inialay ni Wendy ang papuri sa Diyos para sa gabay at pagdinig sa kanilang mga panalangin. Para kay Wendy, ang pagiging isang ina ay isang patuloy na journey ng pananampalataya, pag-asa at walang sawang pagmamahal. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!